kadiway, i-revolution natin to para itong belt dito aangat doon. Sasampas siya doon sa pinakadulo. Tapos ito naman bababa dito sa torque drive para malaman natin kung tama yung suling natin kung maganda. Okay. Pendle pin, check natin kung may pendle pin pa. Ayun mga kadewa, yung nabura niya yung pendle pin. Oh, di ba? Grabe. Sumasagad po siya. Nawala oh. Di ba? So, try natin isa pa. Nakita ko doon 7,000 RPM pa. Patay natin. Yun, burado lahat. Oo, diba? Pakita natin dito sa liwanag. Mga kadeway. Ganun, sumasampa talaga siya. So, check natin yung belt. Yan o. Walang pagpag. Napakaganda. Oo, diba? Yun, burado. Try natin sa labas. Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Hoping na safe po ang lahat mga ka-DIY. So bago natin tuloy ang video, syempre shoutout muna natin at pasalamatan natin lahat ng mga followers natin sa Facebook at mga subscriber natin sa YouTube channel natin at sa mga nag-order sa Shopee link natin at sa Lazada link natin kasi ambassador tayo ng Shopee at Lazada. Affiliated na yung Facebook at YouTube channel natin mga ka-DIY. Dahil yan sa inyo, kaya maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta. So ayan, sa mga nagre-request po ng panibagong parts kung ano po yung pwedeng install natin sa Griffin 180 natin. Siyempre shoutout sa inyo to, hindi ko nababanggitin yung mga pangalan nyo kasi marami po kayo nagre-request. Bossing Burntam, ano po yung pwede natin ilagay dito sa Griffin 180 natin na CVT setup. So eto na yung mga ka-DIY. Actually matagal ko na itong na-order, kaya lang gawa ng nagdaan yung mga maraming bagyo, tapos siyempre busy rin, maraming ginagawa. Siyempre shoutout din natin yung lahat ng mga owners or riders ng Griffin, Falcon at Samurai nationwide at sa lahat ng mga group chapters ng Griffin, Samurai at Falcon Club. So ay mga ka-DIY, ito na po yun. So we have here parcel from Shopee. Yan, open natin. At kung makikita nyo, ito po ay original na Honda parts. So original po to mismo, genuine parts po yan ng Honda. So open natin. Yan. So kung mapapansin nyo mga ka-DIY, meron tayong ayan, pulley. Tri-face po ito or pulley pan ng Griffin 180 natin para sa Griffin 180. Naka-custom po ito. So original po yan. Pag maano nyo na original mismo or stock, yan, Kimco, yan o, or kung mababasa nyo yan. Tapos ito yung mga code nya, yan, Key1C. So pag Key1C po yung mga ka-DIY, for your information, ang Key1C po ay PCX, pwede yan, 160. So 160 po yan, pang 160. Ito rin po yung pulley nya, yung lagayan ng roller, yung ply ball. So papansin nyo rin po yung cover nya ay Honda. So ito din po yung code nya. Yan, kata mo, yan. Yung rampahan nya, kung makikita nyo, yan o, naka regrind or naka grind. Yan. So original po yan, stock, original stock po yan, Kimco. Yan. So hindi po ito aftermarket.
Naka-costume lang po to, kinustomize. Kasi ano po tayo mga ka-DIY, nagpa-angle po tayo. So ang angle po na pinalagay ko ay 13.8. Kasi po meron po tayong tinatawag na mga degree angle. So for your information mga ka-DIY, sa mga NMAX, Aerox, Sporty, nasa 13.5 to 14 degree po ang angle po ng mga drive piece or pulley nila. Pero sa pagkakalam ko, or as far as I know, sa mga Honda, PCX, EDB, Click, nasa 15 po yung angle po ng degree ng drive piece at ng pulley nila. So ito ay pinari-angle po natin or pinari-degree natin ng 13.8. Pwede rin pong i-14 mo yan, top speed po. Pag 13.8 to 14 degree ay pang top speed po yan. Pero pag pang 13 to 13.5 pang arangkada po yan. Pero sinasabi ko po lagi, wala pong perfect tuning sa CVT setup. So nasa sa inyo po yan na preferences ninyo. Kasi depende pa rin po yun sa tuner at sa mga bola na ilalagay mo, sa torque drive, sa clutch and center spring, pliable combination. Marami pa pong kailangang i-consider para magkaroon ng top speed at ng torque. Okay? Kasi magkaiba po ang high speed sa torque, yung arangkada at rekta. Okay? So ayan, para ma-try natin, kasi nakalagay po dito, in order po natin ito, ayan, yung angle po niya ay 13.8. So parehas lang po yan. Kasi hindi ko po ito, yan 13.8 din po kung mapapansin nyo. Hindi ko po ito in order sa, hindi po ito gawang Pilipinas. Overseas po ito, binili ko po ito sa, I think Indonesia or Malaysia po ito in order. Okay? Kasi siyempre sa pagdating din po sa tuning, maganda po ang tuning ng Thailand, Indonesia at Malaysia. Pero maganda rin po ang Pilipinas. Okay? Pero mas tinry ko po doon para maiba naman. Ayan. Para makita natin o malaman natin, ma-prove natin na 13.8 talaga angle. Bumili po ako ng yan, protector or angle, digital angle na pang measure, inclinometer, ganyan. So yan, ito po yun. Bumili rin po ako para, kailangan ko po kasi ito, siyempre nagsi-CVT tuning po tayo mga ka-DIY. Kaya ito yan. So ito po yung malalaman mo kung anong angle. Ayan. Okay? So yan o. So para matry natin yan, kailangan mag 0-0 muna to. So dito tayo. Tara. So sukatin muna natin yung paglalagay natin. Dapat 0-0 yan. Dapat mag 0-0 siya. So kasi dapat tama yung level. Ayun, 0-0 siya dito. Okay? So kung makita nyo 0-0 yan, saka naman natin to ipapatong. Dapat mag 13.8 yung angle nito dito. Okay? Ito po kasi yung rampahan ng belt, yung daanan ng belt. Dito magta-trouble yung belt. So ganyan, para makita natin, papatong na naman natin dito para makita natin na 0. Okay? So 0 po yung mga ka-DIY, wala pong daya. So yan, yung angle niya, yung degree angle para makita natin ang 13.8. So sabi ko mga ka-DIY na pag meron kayong protector, malalaman nyo na yung binili nyo na drive piece, masusukat nyo kung 13.5, 13, 14, 15 or 13.8, ganun. Kasi para may ano kayo sa protector. So kanina nag 13.8 yan o. O diba? So make sure na dapat flat surface yung pag-levelan ninyo. So try din natin tong isa. Dapat mag ganun din 13.8. Actually ito may magnet ito. Kaya lang, ang bakal lang po kasi dito, itong sa may loob niya, yung anuhan ng bushing. Okay? Dito naman, aluminum. So, actually 13.8 din po ito. Yan o. Yan. So, nakuha natin 13.8. So, tama yung pinag-customize nila or angle nila. 13.8. So, dapat 13.8 din sa kabila. Ganun din po yun. Oh. Same lang din po yan. Magulo lang po yan kasi gumagalaw-galaw. Dapat kasi may magnet. So, pag binaba pa natin ng konti, magpo-14 yan. Ganun. O, yun. So, 13.8. So, yun. Nakuha na natin. So, mga ka-DIY, nakuha na po natin yung tamang sukat niya. 13.8 nga din po yung pinagawa nila. Okay? So, mamaya susukatin na natin. Dito naman yung diameter niya, yung lapad niya. Okay, so tara, buksan na natin. So yan, baklasin natin itong cover ng crankcase natin. Naka PCX tayo.
Honda P6 na cover. Bili lang kayo ng bearing. Okay? Ayan, lapag natin. So, ito yung pulley natin, yung stock pulley natin. So, nakalagay key 97. Pag key 97, pang ano yan, Honda P6 EDV na 150. 150 pag key 97. Pag key 1Z, ayan, key 1Z, ano po yan, 160. So, big pulley yung lalagay natin. Drive tayo ng pang EDV. EDV 150 yan. Tayo para alam ko kung saan ko ilalagay para hindi masira yung spline, tapos yung dito yung thread. Okay, ko para may palatandaan tayo, marking, para alam ko kung sumasampa yung belt. Kaya lang hindi ko pa na-try na ma-top speed. Bagong palit kasi tayo, nag CVT tuning tayo part 4. So actually ito parang part 5 na to. Naka 0.5 washer tayo na MTRT yata to. Yun natin, tapos bushing. So may tamang paglagay din dyan mga ka-DIY. Kung ganyan mo siyang binaklas, ganyan mo rin siyang ibabalik. Okay, so ilagay na natin. Punasan ka lang natin mamaya. So ito yung back plate natin, wala pa namang kalog. Yan, so may combination tayo 14-16 na ply balls. Yan. Actually, malapit na rin sumagad kasi ito ginagitang ko po yan hanggang dito, diretso yan. So, konti na lang na sa ano na to, pinatakbo ko to na sa 130 yata, pero hindi pa sagad. Pero pwede pang mag top speed mga ka-DIY. So, sampa pa talaga. Ibig sabihin, maganda yung combination na ginawa natin dito. Nakaangat talaga. So, try natin dito na sukatin. Digital caliper. Yan. Sukatin natin tong drive face o pulley pan. Yan. Yan natin. 123.8 na. Itong isa nasa 125.9. So makita nyo naman nasa gitna. Yan. Gamitin natin yung isa ay stock drive face ng Griffin. Yan o, laki na agwat o. Kita mo naman o. Makikita mo na yung difference o. May awang siya. So yan po yung 125.9. So ano natin so nasa 123.8. So ito 126.2. Yung pulley ng PCX 160. 126.2. So makita nyo naman mga ka-DIY. Dito to, grabe, imagine mo. So yan, 123.5. halos same sila doon sa drive face nya 123.5. so gitna yan mga ka-DIY, gitna ko na 123.8 pala, 5.5 nga, 0.5, sorry. Tatakpan niya yung stock drive face ng Griffin 180. Dito naman makikita mo pa rin yung bilog, makikita mo, diba? So tatakpan din, malapad po talaga, malapad yung pang PCX 160. Tingin ko po, pag ang gusto mong ikabit na pulley ay low speed, make sure na yung ilalagay mo na bola ay mabigat at malambot na spring at center spring. Kunwari, let's say 800 yung RPM ng stock RPM ng center and clutch spring mo, maglagay ka lang ng mga 1,000. Okay? Tapos pagka ang gusto mo naman ay high speed, kabaligtaran naman nun, ang ilalagay mo naman na bola mo ay magaan naman po at matigas na spring. Okay? Kunwari, from 800 maglagay ka namang 1,2 to 1,5, ganun. Magaan para mas mabilis po niyang mapaikot. Ito po kasing custom grind na pulley and drive piece na nilagay natin ay mabigat po ito kasi stock. Sa mga aftermarket po kasi ay magaan na po siya.
Okay? Kasi kailangan din po yun para balance po siya mga ka-DIY. And take note din po, dito po sa paglalagay o pag CCVT tuning natin, ang ano po dito, added benefits po dito ay yung maradagdagan ka ng response sa motor mo. Responsive siya sa arangkada, pwedeng sa arangkada, pwedeng sa dulo, or pwedeng sa gitna. Wala pong perfect CVT tuning na makukuha mo agad. Depende na lang po yun sa tuner, siyempre sa karga ng motor mo. Pagka may karga yung motor mo, makukuha mo lahat yun, arangkada, gitna at dulo. Pero pag sa CVT setup lang po, medyo malabo po yung makuha mo yung tatlo na yun, okay? So dito po, okay na po tayo sa arangkada ng Griffin. Kaya top speed pa po yung hinahanap natin mga ka-DIY. So next na gagawin natin dito, pagka wala po siyang pagbabago, ay ibabalik po natin yung stock natin. Pero magpapalit tayo ng gear. Yung primary gear natin papalitan natin na pang high speed naman. Okay? So yan, kakabit na po natin siya. Pero bago natin ikabit, sukatin natin yung angle ng stock. Try natin dito. Kasi natin makuha dito mga ka-DIY kasi yan. So kung mapapansin nyo mga ka-DIY, 0-0 to, kaya pala ano to, nasa 15 po ito, halos 15 mga ka-DIY. Hindi kasi natin maitapat masyado eh. Isa pang mapapansin nyo dito sa drive piece mga ka-DIY, ito po yung stock. Pansinin nyo pong maigi, flat po yung surface nya dito. Okay? Kasi ito yan eh, maglalapat yan ganyan. Ganyan siya. Maghahalikan yan pagka napa-custom grind mo na o re-angle mo na. Kaya ito na yung bago. So may dimple na siya oh. Kasi ito napa-re-angle na natin yan, sasagad po yan na ganyan. Yan. The more na sumagad po yan na ganyan, aangat po yung belt. The more na aangat yung belt dito, magkakaroon po ng added top speed or high speed. Okay? Yan o. Pag sa stock po kasi, pag ito naghalikan, masisira to. Mababa lang yung ano niya. So yan, ito na yung ano natin, bagong custom na pulley. Ilagay natin ang bola. So kung mapapansin nyo, mabilis nang gumulong yung bola. Yan. Diba? Malayo na yung travel ng bola niya. Okay? So dito sa stock, may stopper pa po siya. Yan o. Kung mapapansin nyo, may stopper parang dito. Yan o. Tingnan mo yung travel, konti lang. Diba? Ganyan lang siya. Pero dito, malayo. Nahuhulog na nga agad eh. Oh. So, susukat natin. Ito, naka-stock bushing pa ako ng Griffin. Tapos, stock backplate ng Griffin. Try natin. Hindi ko pa nilagyan ng bola yan. Yan. Tignan mo yung allowance nyo. Masyadong malaki. Big pulley talaga itong pang PCX 160 or ADV 160. Grabe oh. So, tatry natin. Ayan. Bumabangga po siya. So, hindi po siya pwede. Hindi siya plug and play. Bumabangga. Okay. So, check natin. Pwede naman natin marimedyohan yan. Ang gagawin mo lang dyan ay lalagyan mo siya ng spacer para lumabas siya ng unti dito. Kasi ito yung binabangga niya. Ito siya bumabangga. Yan. Okay. So, ang gagawin natin dyan, pwede natin siya lagyan ng ganyan. Masyadong mataba na lang yan. Sample lang yan. Tapos, break natin. Iikot na yan. Yan o. Dapat kasi ganyan, smooth. Kaya lang, sa spline dito, wala nang paglalagyan to. Hindi mo na siya mahihigpitan dito. Kasi dapat, papasok itong buo na to dito. Para mahigpitan natin para hindi kumalas.
Ano? Hanggang dyan lang siya. Okay? So, pag ilalagay natin yung nut, yeah. Kunti na lang. Lalo pag nilagay pa natin yung belt, yung papasok. Yan. Kasi tingnan mo yung papasukan ng ano. Yan. Yung papasukan niyang spline. So, thread. Tapos ilalagay pa natin to. Itong belt, itutulak na naman niya to. Wala na. Wala nang ano to, space. Para, kukunti na lang yung space niya. Para may pasok mo yung nut. Para masarado mo yung nut. Yan na. Nakalabas na yung nut. Yan. Dapat nakalubog kasi yan. Okay. Masyado na siya naka-advance tapos hindi na siya lapat. Hindi na siya lapat dito. Diba, pangit na yung belt placement niya. Naka-ano na siya dito. Naka-abante. Masyado na. Ang maximum lang na pwede mong ilagay ng washer o spacer dito ay 2 mm. Parang ganito. Ito kasi 1.5, 0.5 tsaka 1 mm. So kung ito ang itatry natin, ako kasi pag naglalagay ako ng washer dito o kaya doon sa likod ng backplate, ganyan dito, parang ganyan. Pero kung ilagay naman natin to 1.5 mm, lagay natin dyan para umabante siya ng konti. Yan. Kumanda pa yung ano pasok dito sa spline niyang dry piece. Mas malapad yung papasukan niya. Okay? Kaya lang, meron pa rin siya. Yan oh. May hagod pa rin siya. Yan. So, pang 2 mm talaga yung pwede dito na ilagay mo. Mas maganda kasi mahigpitan mo na mabuti dito. So, ang gagawin natin, susukatin natin. Yan. Para mapakita ko sa inyo. Susukatin natin. Digital caliper. Lagay natin sa mm. Tignan natin kung anong sukat nito. So, lagay natin dito. Ito yung batayan natin. Yan. Dito sa baba. Yan. Ayan, kita nyo naman. Or what? Oh, dali sagad natin. Yan, o, gitna na yan mga ka-DIY. Sa gitna ng pinagkunan. 106.6. Okay? Tapos, sukatin naman natin to. Tignan natin yung pagkakaiba. O, dito pa lang, hindi na papasok. Oh. 106.6. Oh. Diba? So, ano ko? Yan. 107.8 or 107.7. Sobra niya. So, yan ang gagawin natin. Ipapamachine shop natin. Pagagaya natin to. Yung sukat nito, isusukat na rin natin dito. Para na sa ganun, hindi bumabangga. Yan, no? Yung gasgas niya. Gumagasgas. Ito yung gumagasgas. Bumabangga dyan sa taas, mga ka-DIY. So, yan mga ka-DIY. Dito ho talaga siya bumabangga sa taas. Okay? Pwede nyo rin sigurong import dito. Yan. Pero sa akin, ayaw ko nang import eh. Ito na lang yung gagalawin ko. At least malalighten pa to, mas gagaan pa siya. Kasi ito, ang original talaga nito, meron siyang ganito. Yan. Tinanggal na lang nila oh. CNC to eh, sa machine shop dito. So yan ang gagawin natin, mas mababawasan pa to, mas malalighten pa. So yan, dito tayo kay Boss dito Pamintuan. Machine shop and fabrication. Pinapagawa natin yung ano natin, no? Pulley ng PCX 160. Boss dito, good morning. May-ari dito ang puki. Yan. Pinapa-regrind natin, no? Para mabawasan kasi bumabangga, oh. Dapat sa machine shop para precise. Na bilis
polishing na lang. Yan, manual ko muna kung makuha sa manual. Pag hindi, sa machine shop ko na to. Laki na rin ng binawas, oh. Ito sa stock. Nawala na yung ito niya. Yan. Kumantay na, di ba? Wala na yung umbok na. Sukatin natin. Oh, nag 35.3 na. Tapos itong hindi ko pa nagagawa. Nasa 37. So 35, nakadalawang ano na rin ako. Ano? Oh. Tapa na rin, di ba? Tapa na rin agwat, oh. Yan, oh. Laki na rin ng bawas. Try ko muna dito, pag hindi pa rin kailangan maputol to. Pati natin yun. Tapos yung shop na. So ayan, nabawasan na po natin, nasa 35.5. Itong binabawasan ko pa, hindi pa ito tapos. Pero ito, laki na ng agwat to. Oh, laki na. So kunin natin yung stock na sukat ng griffin natin na pulley. Yan, nasa 35.5. Oh, 35.5. Itong medyo malapit ko nang matapos na pinoport. Halos parehas lang, oh, di ba? Parehas lang, no? 35.5. Kaya lang ito, nilagyan ko na ng pa-curve dito para hindi siya, ano, laki ng agwat to. 35.5. Okay na? Yan. So 35.5. Parehas lang dito. Tapos ko na to eh. Malapit nang matapos to. 35.5. Yan. So dito naman sa tapos ko na, laki ng agwat to. Masyado kong napaiksyan. So nasa 35.3. Kung papansin nyo, may curve siya dito. Yan, pina-curve ko. Parang may ramp. Ito nga, mas mababa to eh. 34. Sa 34 to. So, ang problema kasi, nakita ko na. Yung dito, napabawasan ko na sa machine shop. Kaya lang, meron pa rin. Ang problema pala, ito pala ang pinabanggaan niya. Tagal kong nakita. Pag nilagay natin to, ito, ngayon wala na siya. Okay na siya ngayon. Yan, smooth na. Wala na. Tingin na ako ng tingin. Yan, dito binabanggaan niya. Tapos ito. Tapos ito. Yan. Ngayon naman, ang binabanggaan niya na. Kaya ito pala yung bumabangga. Ito mga to. Yung poste. Dito siya bumabangga ito. Itong tatlo na to. Kaya pag umiikot siya, yan, gumuguhit na nga siya, gumuguhit siya. Hanggang dito bumabangga siya dito. Ito mismo yan, yung guhit niya, di ba? May bakat, yan, bakat, di ba? Hanggang dito, yan, bumabangga siya diyan. Kaya pag ini-start mo, ayaw umikot kasi bangga na siya agad dito. Sumagad na siya diyan. So ito yung binabanggaan niya. Ito yon. Yan, yan. Kaya dinagyan ko na ng curve para hindi na siya bumangga dito. Tapos binawasan ko na ito. Ayusin ko na lang to. Yan. So kung gusto nyong gayahin to, pwedeng kahit na hindi nyo na ipamachine shop para makamura kayo, gawin nyo na lang to. Ito yung gamit natin na porting tools. So ayusin ko na lang to. So, ayusin na lang natin. Ito lang yung ginamit ko. Papantay ko na lang para maging smooth. Dito kasi siya bumabangga. Okay? So, malapit na. Kaya malapit na rin ito matapos. Ayusin ko lang ito. Ipantay ko lang. Okay? All goods na to. Yan yung dito kasi mga ka-DIY, hindi pwede natin import to kasi pabilog to eh.
baka hindi natin makuha na maayos. Mas okay lang dito na i-port natin na magbawas tayo ng konti kasi wala namang problema dito sa poste. Ito lang talaga. Okay, dapat pantay pa rin yung ano niya dito, ganito pa rin pantay para yung sa slider mismo meron pa rin siyang pagdadaanan, parang ganito. Kasi bumubuka itong slider eh. Pagka nagre-revolution ka, nagbumubuka yan hanggang dyan. Yan, bumubuka. Yan yung naghumahawa. Kasi umiikot yan. Umiikot to paabante, parang ganyan. So pag hindi ano to pantay, wala na rin siyang pupustihan dito. Yan yung guide kasi niya eh. Diba? Okay. So mga ka-DIY, na-testing na natin tong pang PCX 160 na pulley. So na-try na natin. Tinaray ko sa bola na nag-combination tayo ng 11, 14, kaya lang masyadong mahiyaw, ma-RPM. Hindi makatakbo yung motor kasi yung bigat natin nasa 80 kilos. Ayan. So dito naman walang pintel pen ko kanina, yan yung buhit. Wala dito. Yung dito sa dulo. Okay? Pati ito, tinandaan ko rin ito ng pintel pen. So hanggang dito yan. Wala dito hanggang dyan. So nawala rin yung marking ng pintel pen. Ibig sabihin, ano yan, sumasampa yung belt hanggang dito. Kasi unlike dito sa stock, ayan o. Ilagyan ko rin ng markings mula dito yan, ganyan. Hanggang dito lang yung ano niya. Yan. Dito sa drive piece. At dito rin sa pulley niya, hanggang dyan lang din yung sinasampahan ng belt. So hindi siya na masyado nagta-top speed. Stock ito ng Griffin 180. Okay? Papansin nyo, wala namang, hindi pa nakalkal yan. Stock pa rin yan, hindi pa nakaburuls. Okay? So sukatin natin, kaya tayo nagpalit ng PCX 160 na pulley. Kasi oversize po ito mga ka-DIY. Yan. Nasa 126.1. Ito naman sa yan, 123 lang. So malaki yung difference nila. Meaning to say, mas malapad itong pang PCX 160, mas maganda yung travel ng belt. Lamor na umangat yung belt dito sa pulley saka sa drive piece, mas marekta kaya sila nagpapalit, kaya tayo nagpalit ng oversize para mas may high speed o top speed. Okay? So ayan, pagka bibili kayo ng stock pulley ng pang PCX 160 or ADB 160, click 160, yan, make sure na napalightin nyo na tong dito. Ito pinalightin ko, pinamachine shop ko to kasi mabangga, sumasaya din to dito, medyo malapad po kasi, tapos dito banda malapad. Ipapa-machine shop mo pa talaga yan, or sabihin mo dun sa sealer na ipa-customize mo na to, sukatin mo, bigyan mo sila ng tamang sukat. Tapos sa angle na gusto mo, pwedeng 13.5, pwedeng 13.8, pwedeng dual angle. Okay? Ito kasi binili ko pa to sa Indonesia eh. Indonesia pa galing to. Stock modify po ito mga ka-DIY. Mas gusto ko tong stock modify para hindi masyadong makain sa belt. Unlike doon sa mga aftermarket, masyadong madaling maupod yung belt kasi. Tapos sinukat din natin to mga ka-DIY. Ayan, sukatin natin. Mas mabigat yung tong stock. Dalawahin na natin para sabay. So nasa 576.3 siya. Okay? Tapos ito naman lighten to. Mas magaan, 576. Ito naman 545.2. Okay? Yung drive piece, yung pulley nasa 365. Ito yung pulley ng PCX. Ito naman yung pulley ng Griffin 373. So mas mabigat itong stock, diba? Mas magaan to, mas maganda pag lighted, mas mabilis yung ikot niya. Okay, ito sabay-sabay na natin, additional natin tong yung bushing. So nasa 649.5 mg. Tapos i-add mo pa yung bola. Yan. So ganyan po yung sukat natin. Tapos ito yung bola natin mga ka-DIY. Yung stock natin na pang Griffin na pulley, ang bola ko dyan ay nasa 1416. Nag 135 tayo dyan, pero hindi pa sagad yun, nasa 400 to 500 kilometers pa lang, meters pa lang yun mga ka-DIY. Nasa 400 to 500
meters. Nag 130 na tayo, 135. Yan. Ang bola natin doon 1416. Ngayon, ilagay natin yung bola na 1416 dito sa pulley ng P6160. Hindi siya pwede. Nag-iba yung tono niya kasi ito high speed na to. Magkakaiba po kasi ng tono ng bola, depende po sa pulley. Pag yung pulley mo ay pang high speed, dapat magagaan ka ng bola. Pag yung pulley mo naman ay low speed, ibig sabihin ng low speed, more torque, more arangkada, magbibigat ka ng bola. Lagi nyo pong anuhin niya, napaka magulo po talaga, na nakakalito po talaga ang CVT tuning. Walang perfect tuning kasi depende po ang CVT tuning, depende po sa bigat ng rider at sa back ride mo. Mag-iiba po kasi ang takbo o tono o response reaction ng CVT tuning mo, depende sa bigat ng rider at sa bigat ng back ride mo at sa lamang sa karga mo sa ano mo, box, tatak box mo. Okay? So okay, nag-iiba. Sa bola na lang tayo nagkakatalo. Dito, nag-try ako ng 11-14, wala talagang takbo, puro arangkada, puro hiyaw. So ngayon, tinry ko tong 15-14. Pakita ko sa inyo. So ito yung bola natin ngayon, 15-14. So yan, actually ito 14 to mga kadayway. Yan. Tapos itong isa naman na malaki is 15. Yan, 15.1 o 15, diba? Ito kasi gamit ko na talaga tong 14 na to, kaya medyo bawas na, hindi na accurate. Okay, itong 15 bago to, kikita niyo naman bago. So ngayon, pag mapapansin niyo naman, itong 14 ko nasa 7 months na to. Wala pa namang siyang oblong. Mauoblong lang po kasi yung bola pagka itong backplate mo sumasaya dito. May matulis na part ito, yung dito. Lihain mo lang ng pinong-pino. Yung sa akin, ginrind ko yan, niliha ko ng pino para hindi po siya mag-cause ng ano dito, yung pagka-upod o pagka-ublong or bengkong dito mga kadiway. Kasi yan po ang sumisira, madalas na sumisira. Kaya lihain nyo lang. So, stock pa rin yung backplate ko, stock pa rin yung slider ko. Okay? So, nag-try ako kanina, napatakbo natin siya ng 130 kph, nasa 300 to 400 meters pa lang yun. Hindi pa po sagad. Nasa 8,500 RPM na po siya. Pero hindi pa po sagad na kanina. Okay. So, yan, buuin na natin. Yan, basta lagi nyo pong tatandaan, pag yung pulley nyo, dapat alam nyo yung profile ng pulley niyo. Mapa-aftermarket man yan or stock modify, tanungin nyo sa nagkakalkal pag pinakalkal niyo kung anong profile nung ano ninyo, pinakalkal nyo na pulley or dry piece. Kasi doon yung malalaman, kasi po talaga walang perfect tuning sa CVT tuning. Depende po lagi yan sa rider at sa pagtutuno mo sa bola. Medyo madugo ito mga kadiway. Part 5 na po ito ng CVT tuning natin. Ang next na gagawin natin mga kadiway ay papalitan natin to ng hyperpin. Yung ceramic bushing na lalagay natin. Yung ceramic bushing kasi mas magaan yun at mas smooth dito sa pulley natin. Ito po kasing steel bushing, pagka masyado ng malayo yung tinakbo mo, lagi mong ginagamit, long ride, was-was yung takbo mo, nagkakaroon to ng thermal expansion. Ang mga bakal kasi pagka masyado ng mainit, nag-expand po yan. So may tendency na hindi siya magiging smooth kasi ano po siya dito, magiging maganit po siya kasi didikit po siya dito sa bushing, ditong mismong ano na to, yung collar. Okay? Pwede rin magpalit din po kayo ng ganito, yung bronze type. Mas maganda. Next din natin ay maglalagay din tayo ng ito, yung washer, tuning washer na tinatawag. Yan. Meron tayong 1.1 mm saka 0.5. So, lagay muna natin sa 1 mm muna mga ka-DIY. Okay. Ang trabaho naman ng tuning washer, ilalagay natin dito sa dry piece. Ito yung dry piece. Dito po siya. Yan, sa loob. Yan. Lalagay natin ng ganyan. Para sa ganun, yung belt na to, magkakaroon maganda yung magiging belt placement natin para yung belt aangat dito. Parang ang tendency niyan sa mga decambio, mas tataas yung, parang lalaki yung sprocket sa likod. Mas malakas po siya sa arangkan. Buhay na natin to. At dito, yung orientation ng fly ball placement, yung mabigat, patin muna natin. Yan. 15, 14. So, yung mabigat, pag nakaharap kayo sa pulley, laging nandito sa kanan. Yan yung mabigat. Tapos yung magaan sa kaliwa. Ganda nung ano niya, rampa niya. Kasi nakakalkal na yan. Yan. Madali siyang umangat. Okay? Unlike dito sa, try natin yung stock na yan.
Hanggang dyan lang siya, may parang may stopper. Tapos makapal pa yan. Kapal. Nasa 8.6. 8.5. Ito nasa 6.7. 7.1. Diba? Huwag kayong maniwala dun sa ano, rin nakalagay 14 grams. Mas maganda sukatin ninyo kasi minsan hindi accurate, parang ganito 13.6 o 13.7 dapat 14 ito. Diba? So yan yung combination natin mga kadayo. Tapos pag yung washer na ilalagay nyo naman, make sure na tatagos siya, parang ganito. Dapat yung washer na ilalagay nyo papasok dito. Yan. Kasi pag hindi pumasok yan mga kadeway, masisira. Okay? May tendency na masira. Itong bushing, ang trabaho ng bushing, ano po yan, umiikot po yan dito sa sigon yan. Iniipit niya yan. Tapos, ito naman pulley, umaabanti yan, ganyan yan. Umaabanti. Yan, bumubuka to. Bumubuka habang umaandar, nagre-revolution ka, umaandar yung motor, bumubuka. Kasi yung ano, yung bola dito, yung plywood, umaangat yan. Tapos ito maghahalikan po sila dito. Yan, magpapang-abot yan, ganyan. Okay? So, pag nandiyan yung washer mo, diyan mo nilagay. Tapos hindi siya pumasok, masisira. Kaya dapat papasok yan. Yan. Ito naman, yung o-ring na to, ang purpose naman yan para hindi mapasukan ng alikabok yan sa loob. Kaya meron yan. Saka ng mga grasa, ganun. Yung basta mga dumi. Pero pagka magalit naman, yung bushing mo, parang hirap po siyang lumabas, mag-play, yung pulley sa bushing. Pwede mo naman tanggalin to. Remind ko pala mga kadeway, pagka bibili nyo to, pagka bago, itong spline niya, itong ano na dito, parang lagay ng tray dito sa spline. Medyo mahirapan kayo, pero ilapat nyo lang na maayos, papasok naman siya. At itong bushing, nung una kong kinabit, ayaw niyang lumabas dito. So ang ginawa ko, tinanggal ko tong o-ring. Kaya lang, itong oil seal, kaya lang ano naman, okay na siya ngayon. Pinilit ko lang na ilapat. So, okay naman siya, wala naman akong ginawa. Kasi akala ko pwede ipuport ko pa, pero hindi naman na. So ayan, lagay na natin. Pero bago natin lagay, tandaan natin. Ayan, para makita natin kung sumasama. Dito kasi natin mapapatunayan mga kadeway na sumasampa yung head. Maganda yung tuning natin. Maganda yung combination. So lalagyan din natin ng 1mm ng washer. 1mm lang muna yung ilagay natin. Dito ako naglalagay ng washer. Yung iba kasi doon sa loob ng backplate. So sa akin dyan. Ayan. Lagyan na natin yung belt para matry na natin. Tapos ito, may palatandaan din ako dito, may marking ako ito. Para makalapat dito. Yan o. So, dapat nakalabas yung spline, ganon. Okay na. So 1mm, nandito yung 0.5mm. Ano muna ilagay natin? Yan, dito na magkakalaman. Check natin kung magbubura yung pedal pin na nilagay natin. Okay? Maglalagay din ako ng ganito para makita ko kung gumagalaw. Okay na. Yan. Check natin mga kaniway. I-revolution natin to para itong belt dito aangat doon, sasampa sa doon sa pinakadulo, tapos ito naman bababa dito sa torque drive para malaman natin kung tama yung suling natin kung maganda. Okay.
pintle pin, check natin kung may pintle pin pa. Ayun mga kadewa, yung nabura niya yung pintle pin. Oh, di ba? Grabe. Sumasagad po siya. Nawala oh. Di ba? So, try natin isa pa. Nakita ko doon 7,000 RPM pa. Okay natin. Yun, burado lahat. Oo, diba? Nakita natin dito sa liwanag. Mga kadeway. Ganun, sumasampa talaga siya. So, check natin yung belt. Yan o. Walang pagpag. Napakaganda. Oo, diba? Yun, burado. Try natin sa labas. Tara. Testin natin sa kalsada. Para safe tayo. Kasi doon sa bypass maraming sasakyan ng tao. Masyadong matesting ng top speed, pero sa arangkada sa kasabit race quality siya mga kadeway, all goods. Pero pang top speed kasi itong pulley na binili natin, na kinabit natin sa ngayon, so matitesting natin ito pag mag-long ride tayo. Update ko na lang kayo. So ayun mga kadeway, ayan ang testing natin na may back ride at walang back ride. So okay naman yung arangkada niya, yung gitna niya, walang pinagbago, napakalakas pa rin mga kadeway. Responsive siya, halos wala siyang delay kahit na may back ride ka. So sa ahonan to wala ring problema kasi wala namang hesitation yung take off ng mga kadeway. It so happen na hindi natin na-testing na may back ride na mag top speed kasi siyempre hindi tayo naka full gear, wala tayong gear at saka konti lang yung daan, masilang. So nasa 200 to 300 meters lang at saka maraming tao tayo pwede mag-testing. Pero nung kanina, recap ko lang, na around 300 to 400, ako lang mag-isa, wala sasakyan, nag 130 kph tayo, hindi pa sagad, at around 100 RPM, so hindi pa sasagad mga kadeway. So i-update ko na lang kayo sa long ride namin kung hanggang saan yung kaya niya. Sa ngayon, arangkada at gitna lang po yung na-try natin. Pero isa sa napansin ko dito na baka pwede ko pang baguhin ay yung masyadong mahiyaw pa. Pagka mahiyaw kasi sa arangkada, parang may konting delay. Konti lang naman na yung hinahanap ko dati na talagang pagka piniga mo, bibigay niya. Konti lang yung hiyaw, yung sakto lang, pero bibigay niya agad. Ngayon kasi, parang may mahiyaw siya ng konti. So ang tatanggalin natin siya, siguro papalitan natin yung center spring. Nasa 1,200 kasi tayo ngayon, baka pwede tayong maglagay ng 1,000 RPM. Ang ilalagay natin yung CRP. So yung link kung saan ko nabili yung pulley, yung drive piece, yung set na yun, lalagay ko na lang po sa description below. Sa Shopee po yun. And for now, under observation muna ito mga kadeway, pero pwede nyong gayahin, pero hindi ko pa siya nire-ready kasi hindi ko pa siya na-testing ng full speed or top speed. So ayan mga kadeway, hope naman natutunan naman kayo sa vlog content natin sa ngayon. Dito sa Squidty, natutunan na nakatipid ka pa. That's Squidty, sharing, caring. Ayan, maraming salamat. Tugad na Pita Glory, Burn Times, signing off.